Welsa ma'am, right. So, kaya ba makinis yung pet mo, di ba yung may pelikula? no. Ay nga, hindi kasi di ba may pelikula? Mamaya ka na tumawag, nagtatanong ako. Taro. Di ba, Kiray? Di Oh. ba may movie kayo ni RC? Malditas in Maldives. Na nagpakita ka ng pet doon, di ba? So dahil ba yung gumagamit ka ng pektora? At gaano yan, kasi medyo may tingin sa akin. Gaano yan ka-effective talaga kung tatry ko? Actually, lagi kong sinasabi, kahit po yung mga slimming products natin, lahat po ng products ko ay hindi po magic. Hindi po ako magician, at hindi po ako si Lord. So, kung gusto niyo po ng, ay gusto ko yung mabilisan, ay gusto ko yung agad-agad, wala po tayong ganun. Hindi po ako yung tamang tao para po doon. Pero kung magiging consistent po and laging gagamitin at kapag nasanay na po yung katawan natin na lagi yung ginagamit. And lagi ko nga sinasabi, maganda na yung products ko eh. Tuloy-tuloy mo lang. Araw-arawin mo lang, sipagan mo lang para parehas tayong magtulungan. Kasi ito na yung magandang produkto, gagamitin mo na lang everyday. Kaya dun po ako proud. So, yun po. And syempre, every products po natin, ako po talaga yung nagtatry kasi nakakahiya naman, ako po yung may-ari. Tapos, saka syempre, bago ko po binibenta at nilalabas, ako po yung lahat tumitikim ng per flavor, ako namimili. Syempre kami yung parang, ako po yung kasama sa nagpo-formula, kasama ng Manof po. Tapos, yung mga dapat na ilabas na products. Though, ginaguide din nila ako ng Crizel Manufacturing. Pero, syempre, decision ko pa rin. So, parang, tinatry ko. Kaya sabi ko, kapag bigyan niyo ako ng mga products na gusto niyo ipatry sa akin, kapag may nagustuhan ako, yun po yung mga nilalabas ko. Kasi ang sexy mo ngayon, ang puti, ang kinis mo, di ba? Mako-consider mo ba yung sarili mo na isa ng hot babe? Hot babe ba dati sa kay Stefan? Siyempre. Tsaka, ang yabang. Mako-consider ko ba na hot babe ako? Pwede siguro yung babe, pero parang layo ko pa sa hot. Pero, alam niyo po, nung pumayat ako, hindi gusto ng mama at papa ko. Ako lang yung may trip nito, pero nga, sa mga hindi po nakakaalam, for health purpose din po, kaya po ako nagpapayat. And, sa tulong ng products ko po na nagsastart ako, alam niyo naman po yan, no? Sobrang laki po ng balakang ko. Malaki po yung puwet ko nung talagang tumaba ako. Tapos, pag nahihiga po ako, since nakaganito, dahil malaki yung butt, hindi na po nakakalapat yung likod ko. Parang nakaganto ako. Sumakit po yung likod. So parang ito na yata yung time para magbagong buhay na ako. Parang kung hindi pa yung may sumakit, alam mo naman tayo mga Pilipino, no, kapag sumakit, doon lang magbabago ng buhay. So parang, wait lang. Tapos sabi ng boyfriend ko, syempre may parang, mayroon po kami sa family na diabetic. Sobrang hilig ko po sa matamis. Hindi po ako nagbawas ng kain, pero tinanggal ko po yung sweets. Kaya, kasabay ng aking coffee, na slimming coffee ko po, nagtanggal po ako ng matamis. And since stevia po yun, so perfect talaga. So doon po nag-start ang aking pagpapapayat na journey. For health purpose, hindi po sa kaartihan or hindi dahil lang sa naglabas din ako ng products po. Kwentuhan mo naman kami tungkol din sa Japan. Ano ba nangyari doon? Ito na nga, dahil naka-mic na ako ngayon, perfect na tong Japan natin. Kailan nyo ba plano magpakasal na talaga? Plano? Siyempre, parang nung engage kasi ako, nagulat ako, parang kailangan pala 1 year or 2 years ang pag-aayos po ng wedding, no? At hindi ko rin po in-expect na sobrang gastos palang magpakasal. Hindi ko in-expect. Tapos maarte pa ako. And speaking of Japan, sabi ko sa sarili ko, actually ang unang plano po nun, sa Cappadocia. Sabi ko, gusto ko mag-Turkey, yung parang may mga hot air balloon sa likod, tapos nagkikiss tayo. Kaya sabi ko, ay, parang ang mahal pala dun. Parang hindi naman pala kayo ng budget. Tapos parang sumikip na yung oras namin kasi may visa pa, diba? Tapos, syempre dadalhin ko yung makeup artist, dadalhin ko yung photographer, Sabi ko, ay, parang hindi ko kaya. Buti na lang, nung nagbago yung isip ko na Japan, syempre mas mura po ng onte kaysa po doon kasi ang layo din ng flight doon.
may nag-sponsor po sa atin na travel agency, which is isa po sa mga ninang ko. Kaya malaking tulong po. So, nung naisip po namin yung Japan, since sobrang favorite at mahal na mahal namin yung Japan, sabi ko, Japan tayo, mag-Japan tayo, ganyan. So, bago pumunta ng Japan, yung mga inspo doon, lahat na nakita ko na, lahat ng pwedeng mag-picture na inspo sa Japan, nakita ko na. Kaya yung vendo machine na yan, nakita ako na yan, na-i-google ko na lahat-lahat. So, nung pumunta kami doon, talagang full of love, excited, prenup, ganyan. Tapos umuwi kami, wow, excited sa mga pictures, upload. Pag-upload, the next day pagkagising, parang viral ako. Sabi ko dun sa jowa ko, anong meron? Bakit parang ang dami yatang nagagalit? Tapos hinahanap ko, saan nagagalit? Dahil ba nag-kiss tayo sa gitna ng Shibuya? Or kasi hinahanap ko kung saan ba yung dun sa ganito, sa ganyan. Tapos meron kasi kami itong picture po sa ilalim ng train. Eh syempre mga Japanese po, mabibilis kumilos. I mean, busy sila pag pupunta ng work, uuwi ng work, di ba? Train yung pangunahin nila sa kasi parang doon ba sila nagalit? Pagkatingin ko, doon sa vending machine, sabi ko. And nagulat po ako kasi doon sa vending machine, yun po yung pinagkaguluhan na shoot namin nung nag-shoot kami doon. Kasi nga, lahat ng mga dayuhan, parang wow, hindi na lang nila masabi, wow, taray naman ito. Taray, parang ang cute naman niya, tapang-tapang niya naman, parang gano'n. Tapos, yung host namin po sa Japan, which is half Japanese, half Filipino, yung mga Japanese na nasa gilid, nagko-comment, model daw ba ako? Taray, model ako, nagmukha ba akong model? So talagang, yung compliments, nung nag-shoot kami doon, very overwhelming, and syempre, may permission sa authority, kaya parang, ano nangyari? Ba't parang ganito? So, nung lumabas, I deleted the photo, pero hindi lahat ng photos. Yun lang talaga, kasi parang yun talaga yung pinagdiskitahan nila. Pero, sa mga na-offend, na mga nagalit, na mga Filipino, or yung mga OFW po, pasensya na po. And, doon sa tinanong ni Tito kanina sa akin, ano nga bang lesson na nakuha mo? I think, maging sensitive enough, parang kahit may permission, kahit pwede, intindihin mo rin kung ano yung mararamdaman ng mga makakasama mo or makakakita nun. Yun yung lesson na naisip ko. And sa mga OFW natin, naku, mahal na mahal ko kayo. Lalo na yung Japan, sobra. Actually, gusto kong i-share sa inyo yung first dance naming mag-asawa kapag mag-asawa na kami sa wedding. First Love by Hikaru Utada. Ganon namin kamahal yung Japan. Talagang panay talaga kaming magjowa. And sa mga na-hurt or yung mga nagalit, no harm done, wala pong nasaktan, wala pong nagalit during the shoot. And wag na kayong magalit. Tama na po, let's spread love. Let's spread love and maging kind na lang tayo sa isa't isa. And thank you sa team ko behind. Super ganda ng shoot namin at marami pa kaming i-upload. Hindi lang yun. Ano pa lang po yun? Pangalawa pa lang po yun sa maraming layout. Ayun. Thank you, Tito. Thank you, Kiray. Last question, no? Ay, taray. Yan lang. Ano lang, may mga naisip na kayong kukunin ninong at ninang, yung mga artista. Actually, Ay, hindi ko politician. naisip. Nakuha na ako. Chinat ko na sila kasi nung nag-engage kami, wala pang date yung kasal namin, wala pang reception, wala pang church. Inuna ko kagad yung mga ninong-ninang kasi sabi ko baka hindi pumayag. Alam mo yun, yung parang kahit nasa isip ko, close ko yung mga tao na to, baka sa kanila, hindi. Alam mo yun, yung para sa akin close, pero hindi pala nila talaga ako nila close. Parang ganun. So, syempre, ang nasa listahan po ng mga ninang ko po, of course, sila Nanay Maricel Soriano, Miss Sharon Coneta, Miss Marian Rivera, Miss Eugene Domingo, si Ate Melay, and si Kuya Jason nandun din, si Kuya Dong, Dingdong Dantes, sino ba ba? Si Governor Chavit, si Senator Bongo, si Yorme, si Mayor Isko, sino po ba ang dami pa? Mr. Gabby Concepcion, Maricel Tulfo, shucks. Si
Tita Viana Flores, si Tito Boy Sol, si Tito Boy Abunda. Ang dami. Di ba kay Willie nang galing ka, yung nanawagan ka, hindi mo siya kukunin? Anong nanawagan? Yung nandun ka sa Willie, yung show, na-discover daw kay Willie na William eh. Apa. Di ba? Hindi mo siya kinonsider. Si Tito Willie? Ah. Wala na akong number eh. Nakakahiya naman, pero sana kung makita niya to. Kuya Will, baka naman. Pay 5,000. At saka jacket. Hindi, wala kasi nila akong number, pero kung meron lang, why not? Pero kasi yung mga nauna po, dati po kasi na parang nagbinyag na po ako. Ang mga ninong ko naman nun sa binyag, parang ang weird naman kung uulitin. Ang ninong ko po nun, si Ninang Ami, Perez, yung mga kasama ko sa MTV, Ninong Bayani, at saka si Ninong Roderick. So parang ang weird, parang ninong din sila po sa kasal. So parang hindi na lang po inulit. Parang ibang tao naman po. Thank you, Kiray. Ikaw, friend.